Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Aklat ng mga Awit. Tayo patuloy sa ating pag-aaral ng aklat ng ito. At sa umagang ito tayo ay nasa kabanatang 128, Psalm 128. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang salin sa Ingles ng English Standard Version. Pakinggan natin ang salita ng Diyos, Psalm 128, a song of ascents. Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways. You shall eat the fruit of the labor of your hands. You shall be blessed, and it shall be well with you. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Behold, thus shall the man be blessed who fears the Lord. The Lord bless you from Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. May you see your children's children. Peace be upon Israel. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Manaming Diyos, sa oras na ito, kami nga ay lumalapit sa inyo, naghahangad na mula sa inyong salita ay maliwanagan ukol sa inyong katotohanan, mas makilala kang tunay, makakita ng mas malaki ng inyong kaluwalhatian, makaunawa ng inyong biyaya, nang sa gayon ay mapalawig ang aming pasasalamat at mapalaki ang aming pag-ibig sa inyo. Tulungan niyo kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu na maunawaan naming tama ang aming mga maririnig at matutunan namin ang espiritual na kahulugan ng mga salitang aming maririnig. Nang sa gayon ito ay tunay na mapanghawakan namin ng may pananampalataya, matanim sa aming puso at mamunga sa aming buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi mahirap maunawaan kung ano ang paksa ng awit na ito. Sa simula pa lamang, ito ay nasasaad na ito'y patungkol sa mga natatakot sa Diyos. Everyone who fears the Lord. At ang gustong sabihin sa atin ng mga awit, at kung tatandaan nga natin na ang mga awit ay tinuturo na ito'y maging awit din natin, so hindi lang na ito'y gusto niyang sabihin sa atin, kundi gustong maisapuso natin, gusto na ang mga tao ng Diyos ganito ang maging pag-iisip, ay magkaroon tayo ng pag-unawa na ang mga taong may takot sa Diyos ay kinalulugdan ng Diyos. Kaya ang kanyang pauna pa lamang na salita, blessed is everyone who fears the Lord. Itong buong awit na ito, kung ating titignan, ay yun lamang ang gustong sabihin, na merong saganang pagpapala ang Diyos sa mga may takot sa Kanya. Mula talatang 2 hanggang sa huli talatang 6 ay ibinubuhos lamang ng mga awit ang lahat ng pagpapala. Ito ay lengguwahe ng lumang tipan at ito yung mga tipikal na itsura ng pinagpalang tao. At gustong ipinta sa atin ng mga awit at gusto niyang maisapuso ng lahat ng bayan ng Diyos na maunawaan na ang may takot sa Diyos ay lubusang kanyang pinagpapala. Kaya meron ditong mga imahe na matatawag nating hyperbolic. Ito ay may poetic exaggeration na sinasabing sagana ang lahat ng mararanasan ng may pagpapala sa Diyos. Alam naman natin na sa realidad, ang mga may takot sa Diyos, ang mga may pananampalataya ay hindi necessarily ang kanilang buhay ay lahat maganda ang kalalabasan. Ngunit gustong iparating sa atin sa awit na ito na meron nga talagang lubusang pagpapala na nakalaan para sa mga may takot sa Diyos at ito ay ang narapat para sa Kanya. Kaya dito sa sinasabing, you shall eat the fruit of the labor of your hands, you shall be blessed, and it shall be well with you. Nais niyang iparating sa atin, ganito ang kaluguran ng Diyos sa mga taong may takot sa Kanya.
Doon sa talatang 3 at 4, dito natin makikita yung masasabi talaga nating hyperbolic na ginamit yung larawan na yun daw kanyang asawa, ang taong may takot sa Diyos, ang kanyang asawa will be like a fruitful vine within your house, your children will be like olive shoots around your table, behold, thus shall the man be blessed who fears the Lord. Na sila ay magkakaroon ng maraming anak. At ang pinaka gustong iparating sa kanya dito ay na dahil ikaw ay mabuti, kailangan ikaw ay dumami. Dahil ikaw ay may takot sa Diyos at iyan ang dapat na mamayani sa buong mundo, dadami kayo at hindi mapipigilan ng inyong pagkalat. Kaya nga hanggang sa huli sinasabi, makita mo nawa ang iyong buong lahi. May you see your children's children. Kasi nga, dapat magpatuloy ang iyong lahi dahil ikaw ay isang taong matuwid. Kaya dito ang dapat nating makuhang aral, ang itinatanim sa ating puso ng mga awit na gusto niyang maging awit din natin ay ating maunawaan. Ganito ang lubusang kaluguran ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Ang partikular na ginamit ng mga awit ay ang salitang fear, na itong mga taong ito ay they fear the Lord. Inulit pa niya sa verse 1, sinabi niya, blessed is everyone who fears the Lord. At sa verse 4, uulitin niya, behold, thus shall the man be blessed who fears the Lord. At gustong iparating sa atin na itong takot sa Diyos, takot na siguro sa ating karaniwang pananalita ay hindi na masyadong ginagamit tungkol sa mga mananampalataya, ay minumungkahi ng mga awit at gustong matutunan natin na ito ang kinaluluguran ng Diyos. Lubos-lubosang kinaluluguran ng Diyos na kanyang bubuhusan ng pagpapala kung ikaw ay matagpuan na may takot sa Kanya. So itong ang nais kong maiparating na aral sa atin na dinadala nga ng awit na ito, na maunawaan natin ganito ang kaluguran ng Diyos. Hindi dapat natin to i-interpret itong awit na ito na para bang isang instruction. Kung gusto mong magkaroon ng maraming anak o gusto mong maging pinagpapala, ito ang iyong secret ingredient. Kailangan magkaroon ka ng takot. Hindi ganito ang nais lang iparating sa atin. Gustong ipakita sa atin na ganito ang kaluguran ng Diyos, ganito ang kinalulugdan ng Diyos, at kaya ang ibig sabihin ay tayo dapat, kung makita natin na ito ang kinalulugdan ng Diyos na gusto nating ibigin, na gusto nating paglingkuran, ito dapat ang daan na ating tinatahak, ito ang dapat na pinapalago natin sa ating mga puso, ang pagkakaroon nga ng takot sa Kanya. Sa panahon natin ngayon ay hindi na nga ginagamit ang takot bilang pag-describe sa ating marapat na affection para sa Diyos. Huli ko itong narinig na tumatak sa akin na madalas gamitin ay sa Jollibee. Alam niyo, kapag may birthday party, minsan may part doon na yung mascot ay magbibigay ng wish doon sa para doon sa may birthday. At dahil hindi naman makakapagsalita yung mascot, kailangan niya mag-action. So, charades lang niya, tapos yung host yung magsasabi, ano yung mga wish mo? Ay gaganon-ganon, sabi, maging matalino. Tapos meron siyang i-action na si Jollibee, sabihin niya, ganon. Tapos sabihin, may takot sa Diyos. Yung sinasabi na yun daw yung ang wish ng karaniwang wish para sa mga bata na sila ay lumaking may takot sa Diyos. At meron nga na noong unang panahon, ito talaga ang lengguwahe na ginagamit na pag-describe sa mga may relihiyon, may pananampalataya. At hindi lang sa mga Kristiyano, ito ay sa mga ibang relihiyon, ganoon ang tawag na sila ay may takot sa kanilang Diyos. Kaya sa panahon nga natin ay meron na rin parang pag-kontra sa idea na dapat ba tayong magkaroon ng takot. Hindi ba merong mga kataga sa Biblia na nagsasabing ang pagkakaroon ng takot sa Diyos ay
hindi mainam. Hindi ba't ang hinihingi sa atin ng Diyos ay pag-ibig na dapat tayo ay magalak sa Kanya, na ang ating paglilingkod ay may kagalakan. Bakit ang tinuturo sa atin ay takot? Kaya ang nais kong gawin sa umagang ito upang magawa din ang layunan ng awit na ito, na maisapuso natin na kinalulugdan nga ng Diyos ang mga taong may takot sa Kanya. Ang nais kong gawin sa umagang ito ay na ating balikan ang katuruan ng Biblia tungkol sa pagkakaroon ng takot sa Diyos. Tignan natin kung ano ang tinuturo ng salita ng Diyos tungkol sa takot, tungkol particular sa affection na pagkakaroon ng takot sa Kanya, at maitama kung ano man ang mga sigurong kamalian na pumapasok na sa ating isipan tungkol sa pagkakaroon ng takot. Ang aking gagawin dito, una, may dalawang laganap na maling pag-unawa tungkol sa takot sa Diyos, at titingnan natin yun ayon sa Biblia, ang dalawang maling laganap na pag-unawa sa takot sa Diyos. At pangatlo, saka natin itataguyod kung ano ang makikita natin na positibong pagtuturo ng Biblia tungkol sa takot sa Diyos. So, una, tingnan natin ang isang laganap na maling pag-unawa tungkol sa takot sa Diyos. Ito ay ang paniniwala na ang lahat ng takot sa Diyos o ang anumang takot sa Diyos ay hindi katanggap-tanggap. Dahil nga ang lingwahe na makikita natin tungkol sa takot ay para bang ito ay salungat sa pag-ibig. Ito ay maaaring nagmumula sa kataga na sinabi ni Juan sa 1 John chapter 4. Kung titignan nyo doon, 1 John chapter 4, verse 18, ay sinasabi, "There is no fear in love, but perfect love casts out fear." So dito sinasabi na there is no fear in love. Wala dapat kahit anong pagkatakot. At inaalis ng perpektong pag-ibig ang pagkatakot. So, meron namang parang biblical na pinagmumulan yung pag-iisip na ang takot ay mali at ito'y salungat sa pag-ibig. At alam naman natin, ayon mismo kay Jesus, na ang suma ng ating tungkulin sa Diyos ay naibigin siya. Magkaroon tayo ng pag-ibig sa Kanya. At kung iibigin nga nating lubusan ang ating Panginoon, ay ayon kay Juan, dapat maalis ang ating takot. Kung titingnan nga natin sa dictionary, hanapin nyo kung anong ibig sabihin ng fear, walang kahit anong isasuggest sa dictionary na positibong ibig sabihin. Kapag pag sinabing ikaw ay takot o may fear sa isang bagay, at ito ang karaniwan nating paggamit sa salitang fear, ay natatakot tayo dahil meron tayong pinapangamba na mangyayari sa atin na panganib o sakit. Kung isipin natin ang mga kinakatakutan natin, hindi tayo magkakaroon ng pagkatuwa sa ating mga kinakatakutan. So, may mga natatakot sa dilim, may natatakot sa multo, may natatakot sa yung mga nakakatakot na itsurang manika, yung mga horror, diba? So, may natatakot sa ahas. Ako nga lahat yun sinasabi ko. So, may natatakot sa ahas, may natatakot sa pulis. So, yung itong mga kinakatakutan na ito, kapag ikaw ay may takot sa kanila, hindi ito nagkakaroon o tumutulong na ikaw ay magkaroon ng mga positibong affection para sa kanila, na para itong salungat sa na maturuan ka na ikaw ay ibigin sila. So kapag ikaw ay may takot ang ginagawa nito, inilalayo ka sa bagay na ito. So pag ikaw ay may takot sa mga bagay na yun, iiwasan mo ang lahat ng na makita man lang ang lahat ng kinakatakutan mo. So, ito'y salungat sa pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig, ang nais nito ay mas mapalapit. So,
parang nagkakaroon nga ng sense itong idea na dapat wala tayong takot sa ating Diyos dahil ang kailangan nating gawin at ang hinihingi sa atin ay na siya'y ibigin. Pero kung titingnan nga natin yung mismong talatang iyon, 1 John 4:18, ating tamang uunawain, may particular siyang takot na tinutukoy. Sinabi niya, kung itutuloy natin yung verse, "For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love." Ang tinutukoy niyang takot dito ay yung takot patungkol nga sa parusa. Fear that has to do with punishment. So kamuka noong takot na katulad nung karaniwan nating paggamit ng salita ng takot, na meron tayong pinapangambahan na mangyayari sa ating masakit, may mangyayari sa ating hindi kaaya-aya. At ito yung partikular na uri ng takot na sinasabi ni Juan na salungat sa pag-ibig. Pero makikita natin na ang tinutukoy na takot dito sa ating talata na sinasabing ito'y pinagpala, ito ang pagpapalain ng Diyos. Ang ganitong uri ng takot ay makikita nating iba doon sa takot na patungkol sa kaparusahan. Isang makikita nating malinaw na pag-iiba ng uri ng takot na ito ay makikita natin sa Psalm 130 verse 4. Kung titingnan natin, sabi dito, magsimula tayo sa verse 3. "If you, O Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand?" So ito ay sa 130 verse 3, kung ang Diyos ay titingnan, He should mark iniquities, kung hindi niya palalampasin ang kahit anong kamalian, sinong makakatayo? So, dahil nga ang Diyos ay banal at nakikita niya ang lahat, walang makakalampas sa kanyang kasalanan. Pero kung titingnan natin, sabi sa verse 4, "But with you there is forgiveness, that you may be feared." With you there is forgiveness, that you may be feared. Ito ay maaaring kagulat-gulat na ang ginamit niyang salita ay feared. Siguro kung ang sinabi ay, "But with you there is judgment, but with you there is punishment, that you may be feared," ito ay mas may sense sa atin. Kung iisipin din natin, kung sinabing, "But with you there is forgiveness, that you may be loved," mas may sense din ito sa atin. Pero ang sinasabi niya ay, "With you there is forgiveness, that you may be feared." So ang tinutukoy niyang uri ng takot ay isang takot na hindi man lang mangyayari, hindi mo magagawa habang hindi ka pa nakakatanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. So itong takot na ito ay magmumula sa iyong pag-unawa na ikaw ay napatawad na. So alam natin na ito ay ibang uri ng takot doon sa takot na tinutukoy sa 1 John, dahil doon sinabi ito'y patungkol sa kaparusahan. Pero dito sa 130 verse 4, merong ibang uri ng takot, at itong takot na ito ay nagmumula lamang pagkatapos niyang maunawaan na siya'y napatawad na at hindi na paparusahan. So ito ay malinaw na merong ibang uri ng takot, at mas nagkakasya yung ganitong uri ng takot sa Psalm 128, kung saan sasabihin na ito ay lubusang kinalulugdan ng Diyos at ito'y kanyang pinagpapala. Meron pang isang lingwahe sa ibang sa mga propeta sa Hosea chapter 3 verse 5. Hosea chapter 3 verse 5. Sabi, "Afterward the children of Israel shall return and seek the Lord their God, and David their king, and they shall come in fear to the Lord and to his goodness in the latter days." So makikita natin ito ang kanyang takot daw na mararamdaman ng children of Israel is fear to the Lord and to His goodness. Meron silang takot sa kanyang kabutihan. So itong takot na tinutukoy ay, ang nakikita niya ay hindi yung lupit ng parusa na maaaring dumating, kundi
ito'y patungkol sa kabutihan ng Diyos. Anong uri ng takot ito na patungkol sa kabutihan ng Diyos? Meron pang isa sa Jeremiah, Jeremiah chapter 33 verse 9, ito ay sinabi, "They shall fear and tremble because of all the good and all the prosperity I provide for it." So sinabi mismo dito, magkakaroon sila ng takot at panginginig dahil sa kabutihan na aking gagawin sa kanila, because of all the good and all the prosperity I provide for it. So ito ay malinaw na merong ibang uri ng takot, takot para sa Diyos na tinutukoy sa salita ng Diyos, at ibahin natin ito doon sa takot na sinasabi sa 1 John na ito nga ay dapat maalis sa atin. Pero dapat nga kaya nakikita natin merong tamang takot na dapat alisin. Merong partikular na uri ng takot na tama na ating alisin. Yung takot kung ikaw ay mananampalataya na, yung takot na ikaw ay makakatanggap pa ng kapurusahan o ng puot ng Diyos, dapat hindi na tayo magkaroon pa ng ganong takot. Diretsuhang sinasabi sa atin ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 1, "There is no more condemnation for those who are in Christ Jesus." Wala na, hindi na there is still only some, at least there is now only little condemnation for those who are in Christ Jesus, na kaya na natin ngayong buhatin sa pamamagitan ni Kristo, na bawasan yung mabubuhos sa ating condemnation. Hindi ganoon ang kanyang pangako. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kaya sabi niya sa verse 15, later sa chapter 8 verse 15, "You did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father." So hindi tayo dapat mabalik doon sa takot na may takot sa kanyang mga parusa, takot sa kanyang puot. Ang pangako ng Diyos ay hindi na nga ito maipapataw sa atin dahil ito'y ibinuhos na kay Hesukristo. Kaya ito'y tama na ating alisin, pero dapat nga din nating maunawaan merong ibang uri ng takot na dapat manatili sa atin. May tamang mga alisin sa ating puso na takot. May mga awit tayo na nagsasabi ng may mga sa In Christ Alone, halimbawa, mayroong linya doon sa huling stanza, "No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me." So, tama lang na ito'y awitin natin at ipagdiwang natin na tayo nga ngayon kay Kristo ay wala ng takot. Merong isang mas nakakakilabot awiting linya doon sa A Debtor to Mercy Alone na sinasabi, "The terrors of law and of God with me can have nothing to do." So, hindi lang yung sa batas, kundi yung Diyos mismo ay hindi ako maaaring saktan. So ito ang kumpiyansa ng isang mananampalataya dahil si Kristo ay namamagitan sa kanila, at meron siyang kasiguraduhan na bago ka parusahan pa ng Diyos ay kailangan ay i-reject muna ng Diyos Ama si Kristo, at ito'y hindi mangyayari dahil meron tayong katiyakan doon, ay meron tayong kumpiyansa that the terrors of law and of God with me can have nothing to do. Ito yung mga tamang alisin na takot sa atin, pero meron ngang dapat na takot, ibang uri ng takot na nakita natin sa Psalm 130 verse 4, Jeremiah 33:9 at sa Hosea 3:5. Meron pang ibang uri ng takot, at ito yung takot na sinasabi sa 128, na Psalm 128 na isang takot na dapat manatili sa atin. Bago tayo pumunta sa kung ano ang takot na iyon, nais ko munang daanan ng isa pang laganap na maling pag-unawa sa takot ng Diyos. Kung yung unang maling pag-unawa ay na
kahit anong takot ay hindi dapat na manatili sa puso ng mga mananampalataya. Meron naman mali pa ring pag-unawa na sinasabi ang takot ay katanggap-tanggap pero sa una lang. Dapat yung takot ay pwedeng meron ka pero dapat itong mawala eventually. Kailangan mo itong kalakihan. Siguro ito ay nagmumula at ito'y narinig ko na paliwanag sa isang mangangaral at na kanyang ginamit ang isang kilalang talata mula sa Proverbs 1:9. Ito'y inuulit sa Proverbs 9:10 at ito rin ay makikita sa sa Psalm 111 verse 10. Yun ay yung the fear of the Lord is the beginning of wisdom. At dahil ginamit yung salitang yung takot sa Diyos ay sa simula, dito daw nagsisimula ang wisdom, para bang ang gustong sabihin, dito ka magsisimula, fear of the Lord, pero kapag ikaw ay lumago na sa karunungan at naging mas mature, gagraduate ka mula sa fear of the Lord at ikaw ay dapat hindi na nagiging alipin sa takot, kundi meron kang mas mature na motivation sa iyong pagsunod. So ito ay siguro doon nagmumula at pwedeng makakita siya ng confirmation in other parts of the Bible. Halimbawa sa Galatians chapter 4 ay mayroong sinasabi nung bata tayo ay nasa ilalim ng, or ay yung kanyang ginagamit na analogy para sa Israel, ay nung sila'y nasa ilalim ng batas, ito ay parang isang bata na nasa ilalim ng mga guardian. So itong pagbabantay sa kanya, panahon of being in a spirit of slavery, yun yung panahon ng pagkakaroon ng takot. Pero kapag lumago na sila, ay sila'y magiging malaya na, hindi na sila dapat matakot. At isa pang pwedeng pagmulan nito ay sa doon nga din mismo sa 1 John chapter 4 verse 18. Meron doon sinasabi na he who fears is not yet perfected in love. So kung meron pang takot, ibig sabihin lang hindi pa siya perpekto. So itong mga ganitong pag-unawa, meron niyang parang pinagbabasihang biblical at may laganap na ganitong pag-iisip. Ang takot sa Diyos ay pwede nating pagbigyan. Ito ay may silbi, nakakatulong sa ating paglago sa pananampalataya, pero dapat itong we should grow out of fear of the Lord and to a mature love. Siguro ay meron din ganitong pag-unawa doon sa awit ni John Newton. Sinasabi sa Amazing Grace na "'Twas grace that taught my heart to fear, by grace and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed." So yung pagkakaroon ng takot ay para lang doon sa hour of your first believing, doon sa iyong simula na nagkaroon ka ng takot sa Diyos, pero sa pamamagitan din ng biyaya ito'y inaalis. Kung ating uunawain, yun nga 1 John 4:18 at siguro si John Newton ay ang tinutukoy niya ay yung particular na takot na tama ngang alisin. Yung takot na patungkol sa kaparusahan. Yun yung kanyang tinutukoy na tinurong takot by grace and also was relieved. Pero doon din sa Proverbs, yung Proverbs 1:7, yung tinutukoy na the beginning of wisdom, kung ating uunawain yung kawikaan na iyon, hindi nun sinasabi na ang takot sa Diyos ay para sa simula lamang. Ang mensaheng gustong iparating sa atin ng mga talatang iyon na paulit-ulit sa Proverbs 1:7 at 9:10 at yung Psalm 111:10, ang gustong iparating sa atin noon ay na kung hindi ka pa umaabot sa takot sa Diyos, anumang antas ng karunungan ang makalap mo sa mundo, ikaw man ay magkaroon ng PhD at maging dalubhasa sa lahat ng larangan, sa siyensya at filosofiya, anumang karunungan ang makuha mo, kung hindi ka man lang umabot sa takot sa Diyos, isa ka pa ring hangal. Hindi ka pa rin nakakapagsimula sa tunay na karunungan. So yun ang sinasabi ng
the fear of the Lord is the beginning of wisdom, ganoon kahalaga ito lamang ang tunay na karunungan, at kahit anong mga ibang earthly wisdom ang iyong matutunan, hindi ka pa umaabot sa tunay na karunungan, ikay nananatiling hangal, so hindi ka pa nakakapagsimula. You have not even begun in wisdom hanggat hindi ka nakakarating sa takot sa Diyos. So ito ang tunay na ibig sabihin nun, hindi na ang fear of the Lord ay para lamang sa ating panimula. At malinaw nga din na kung isama natin dun sa unang punto na merong ibang uri ng takot na tinutukoy sa Biblia, malinaw din sa pananalita ng banal na Espiritu na yung takot na ito na kanyang nais manatili sa puso ng mga mananampalataya ay hindi lamang sa simula ng lakad ng mga mananampalataya. Halimbawa, kung makikita natin sa Jeremiah chapter 32, verse 39, dito ay malinaw na itong takot sa Diyos ay hindi para sa simula lang. Sinabi dito, Jeremiah 32:39, I will give them one heart and one way, that they may fear me forever, for their own good and the good of their children after them. So ito ay pang walang hanggan, that they may fear me forever. So hindi ito para sa simula lang, ito ay para sa kanilang buong buhay. Makikita rin natin sa 2 Corinthians chapter 7, so makikita natin hindi lamang sa lumang tipan tinuturo ang takot sa Diyos. Minsan may ganun ding ang paliwanag na para sa lumang tipan yun, nung panahon ng lumang tipan, tinuturoan silang matakot sa Diyos, pero sa bagong tipan tayo ay malaya na at ang tinuturo sa atin ay pag-ibig. Pero makikita natin ay ginagamit pa rin ang lengguwahe ng takot hanggang sa bagong tipan. Sabi sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. So ay hindi sa simula o hindi sa panimula lamang ng ating kabanalan ang takot sa Diyos, yung bringing it to completion or yung lengguwahe ng iba, perfecting holiness in the fear of the Lord, yung kapuspusan ng kabanalan ay may takot sa Diyos. So, makikita natin nga na mayroong partikular na ibang uri ng takot, at ito yung takot na tinatawag na blessed. Ito yung takot na nais ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng awit na ito na mais sa puso natin at maunawaan na ito ay kanyang pinagpala. At ito yung takot na dapat ngang palaguin natin sa ating mga puso at hindi na ituring na dapat alisin, dapat na matutong gumraduate papunta sa pag-ibig. Dapat ang takot na ito ay ating palaguin sa ating puso. So ito yung dalawang maling pag-unawa, yung takot na yung takot ay hindi katanggap-tanggap, at yung pangalawa ay yung takot ay pwedeng payagan sa simula pero dapat ito pa rin ay alisin. Ang tinuturo nga sa atin ng Biblia ay yung ibang uri ng takot na makikita natin, takot na nagsisimula sa pag-unawa ng kapatawaran ng Diyos, takot na nagsisimula pagkatapos mong pagnilay-nilayan ng kabutihan ng Diyos sa iyo. Ito ay takot na dapat nating kalugdan. Takot na dapat nating ituring, ito'y pinagpala, dapat nating awitin ayon sa Psalm 128, at kilalanin na ito'y bubuhusan ng Diyos ng pagpapala. Hindi ito takot na in-encourage lamang ng Diyos na, o sige magpatuloy ka para lumago ka into love. Kundi ito'y takot na lubusan ng kaluguran ng Diyos, bubuhusan niya ito ng pagpapala ayon sa Psalm 128. Isang malinaw na makikita natin na ang takot sa Diyos ay talagang mahalaga sa ating buhay at na dapat nating matutunan ay sa Isaiah chapter 11 verse 1 to 3.
Sa Isaiah chapter 11, ito ay malinaw na patungkol kay Hesukristo. At marami sa bagong tipan na may allusion to this passage and to this language at malinaw na ito'y kinikilala ng mga apostol at ni Hesukristo mismo na tumutukoy sa Kanya. So sinasabi, there shall come forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch from his root shall bear fruit. And the Spirit of the Lord shall rest upon him. Ito ay tungkol nga kay Kristo, upon Christ. The Spirit of the Lord shall rest upon him. The Spirit of wisdom and understanding. The Spirit of counsel and might. The Spirit of knowledge and the fear of the Lord. And his delight shall be in the fear of the Lord. So makikita natin, si Hesukristo mismo na walang kasalanan, siya ang pinakabanal na lumakad sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Siya ay walang kasalanan at hindi siya matatakot sa kaparusahan. So alam natin na hindi yun ang kanyang takot. Pero sinasabi, kanyang kinalulugdan ang takot sa Panginoon. At yung Espiritu na kanyang tinatanggap, na yung Holy Spirit ang tinutukoy, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. So ito mismo ay isang pagtuturo at paglilinaw sa atin na ang takot nga sa Panginoon ay dapat nating ingatan sa ating puso. Kung si Jesus mismo ay sinasabing ito ang description sa kanya na siya ay may delight in the fear of the Lord. Ano kaya ito ng takot na ito na dapat din nating gawin bilang mga tagasunod niya? Well, maaari natin itong ma-describe at maunawaan, maybe in different words. Isa sa mga kilalanang salita na mauunawaan natin na ito ang tinutukoy na takot ay yung salitang reverence. Reverence, isang awe at His greatness, a sense of awe at His greatness, yung isang pagkamangha sa kanyang kadakilaan na nakikita natin na siya'y mas mataas sa atin, na siya'y banal, siya'y iba sa atin, pero tingin ko meron pang karagdagan dapat maliban sa may pagkamangha sa kanyang kalakihan. Dahil sa iyong pagkamangha sa kanyang kalakihan, nagkakaroon ka ng sense of your smallness, na ikaw ay maliit sa harapan niya. At ito ang nagiging itsura ng taong may reverence for God or may takot. At kaya doon nagiging appropriate yung salita mismo na takot dahil sa harap ng kanyang kadakilaan, ng kanyang kabanalan, ikaw man ay may paniniwala na siya'y mabuti at siya'y may pagkapit ka sa pangako niya na ikaw ay pinatawad na at hindi napaparusahan, mayroong kang kumpiyansa sa harap ng kanyang kabanalan dahil kay Hesukristo at hindi sa iyong sarili. So ikaw ay may buong kumpiyansa sa kanyang harap, pero ikaw pa rin ay mayroong panginginig sa harap niya, mayroong ka pa rin takot sa kanyang harapan dahil ikaw ay nakakaunawa ng iyong pagkamaliit sa harap niya. Ilang mga awit na nagpapahiwatig ng ganitong klaseng reverence ay halimbawa sa Psalm 89, verse 6 to 7. Ito ay may lengguwahe ng pagtingin sa kanyang kalakihan. Sabi, "For who in the skies can be compared to the Lord? Who among the heavenly beings is like the Lord? A God greatly to be feared in the council of the holy ones, and awesome above all who are around Him." So dito nakikita natin na ang Diyos ay nakita niya even in the council of the holy ones. So maaaring tinatawag niyang yung mga anghel na nagpupulong ng mga holy ones, maging doon ay kinatatakutan siya greatly ang Diyos kahit na doon sa kalangitan. At sila pa rin, ang Diyos ay hindi maihahalin tulad sa kahit sino, siya ay mas mataas sa kahit sino sa kanila, at kaya sila ay nagkakaroon ng sense of their smallness. Ito rin nga siguro ang ipinapakita sa atin sa Isaiah chapter 6, noong nakita ni
Isaiah ang Panginoon at mayroong mga anghel mismo ay nagtatakip ng kanilang muka sa harap ng Diyos dahil ganoon kataas ang Diyos, ganoon ka dakila ang Diyos sa kanilang harapan, kahit sila mismo ay mga walang kasalanan, ay meron silang panliliit sa harap ng kadakilaan ng Diyos. Ito ay masasabi natin at maaari nating matawag na takot. Hindi takot na kinatatakutan yung kanyang, na baka sila'y pagalitan, na sila'y buhusan ng kanyang puot, bigyan pa ng kaparusahan. Hindi ito ang takot na iyon, kundi na pagkilala ng kanyang kalakihan at isang karampatang pagkilala din ng kanyang kababaan sa harap ng Diyos. At ito ay isa pang awit na may ganitong pagpapahiwatig ay sa Psalm chapter 8. Sa Psalm chapter 8 verse 3 to 4, "When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him?" So nakikita dito na si David na nagsulat ng awit na ito ay may pagkilala na ang Diyos ay umiibig sa kanya. Ito nga ang kanyang binabanggit. He is that God is mindful of him, that God cares for him. So alam niya 'yon, hindi niya 'yun nakalimutan, at para bang sa harap ng kadakilaan ng Diyos, sa harap ng kanyang kapangyarihan, ang naisip lang niya, hindi ko yan pwedeng suwayin dahil siya ay makapangyarihan, di ako makakatakas sa kanyang puot. Hindi ganoon ang kanyang naisip, kundi sa harap ng kanyang kadakilaan na nakita niyang siya ay lumikha ng kalangitan, at naisip pa niya na, ba't ako inaalagaan ito? Ito ang nagbigay sa kanya ng ganoong affection for God na matatawag na reverence o takot sa Diyos. Isang takot na hindi natatakot sa kanyang pagpaparusa, kundi na may pagkamangha sa kanyang kadakilaan at nagkakaroon ng pag-unawa ng kanyang kaliitan sa harap ng Diyos. So ito ay ang isang maaring unang pag-unawa natin sa takot. Sa theology, this is usually distinguished na yung fear na hindi dapat manatili sa ating puso ay tinatawag na servile fear. Yung parang tungkol sa pagiging isang alipin. At ang dapat na fear na meron tayo ay tinatawag na filial fear. Tulad ng takot ng isang anak sa kanyang ama na alam niya na hindi naman siya alipin ng ama na iyon. Meron siyang paniniwala, meron siyang kumpiyansa na ang ama ay may pag-ibig sa kanya, naiingatan siya, pero meron siyang paggalang doon sa kanyang ama. So, ito ay analogy lamang at tingin ko hindi talaga makukuha nito, makakapture nito yung takot na meron tayo sa Diyos. Pero nagkakaroon tayo ng some idea of what that fear might look like. Kung kamuka ito, medyo kamuka noong takot na meron tayo para sa ating mga magulang. Ito ang tinatawag na filial fear. Merong may kumpiyansa sa kanyang pag-ibig, pero meron pa ring takot. Ito ay hindi nga diretsyong mahahalintulad dahil una, ang ating mga magulang ay makasalanan, at maliban doon, minsan yung takot din sa magulang ay dahil nga pwede kang parusahan, dahil pwedeng ikaw ay masinturon o kung ano pa mang ibang pamalo. Yung ganoong klaseng takot ay hindi yun yung filial fear, kundi yung pagkilala na mayroong mas malakas sa iyo na nag-iingat sa iyo, nagkakaroon ka ng filial fear. So yun yung isang unang ibang salita, reverence. At isa pang sigurong konsepto na makatulong sa atin na maunawaan kung ano ang itsura ng takot na ito ay na ito'y isang intense moral weight na nararamdaman natin yung bigat
ng ating kagustuhan na siya ay ibigin. So the intensity of your desire to love Him, yun ay nagkakaroon sa iyo ng panginginig at maaari itong matawag na takot. Dahil sa tindi ng iyong pag-ibig sa Kanya, ito'y umaabot sa itsura ng takot. Siguro ang pinakakamukha nito ay, isipin mo na ang hari na pinaglilingkuran mo ay pinagkatiwalaan ka na mag-ingat ng isang yung pinaka-treasure, halimbawa yung pinaka-simbolo ng kapangyarihan sa buong kaharian. So kung hawak mo yun, ikaw ay may kapangyarihan ng hari. So ito'y binigay sa iyo at pinapaingat sa iyo at hindi ka naman anak niya, pero ikaw ay pinagkatiwalaan niya bilang, sabihin natin, kanyang guard. So pinagkatiwalaan ka ng hari ng isang napakahalagang bagay at magkakaroon ka ngayon ng panginginig na ingatan ito at magawa ito. At ito ay matatawag natin na some kind of fear na nangyayari sa atin in the preciousness of what is given to you, at hindi dahil sa nakakatakot at maaari kang masaktan. Kaya nga hindi gumagana ang mga analogy. So halimbawa may nagpahiram sa iyo ng isa sa mga pinakamamahaling kotse. So pag ikaw ay matatakot na baka ito'y maisayad mo kasi nga may nangangamba ka dun sa gastos na mangyayari sa iyo at sa marami pang iba, kung ikaw ay mabunggo o kung ano man, ay ito ay may takot ka sa ganong klaseng danger. Pero yung tinuturo na takot sa atin na intensity ay para bang dahil sa preciousness of the love that you have received, at dahil nga napakarami, kaya yung sinasabi na ikaw ay magkakaroon ng takot dahil sa pagpapala ng Diyos at pag-ibig niya sa iyo, ito ay nagkakaroon ng what we can call a fear. At kaya kung pupunta tayo sa 1 Peter chapter 1 verse 17, makikita natin ay merong yun mismo ang kanyang tinuturo na pinagmumulan ng takot. 1 Peter chapter 1 verse 17, if you call on Him as Father who judges impartially according to each one's deeds, conduct yourselves with fear throughout the time of your exile. Ngayon, dahil dun sa simula, baka may iniisip na dapat meron kang takot sa Diyos dahil siya ay maghuhusga. Pero kung titingnan natin yung mismong kasunod, ano ang itsura ng takot na ating dapat na meron sa ating buong pamumuhay, with fear throughout the time of your exile, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. So ikaw ay magkakaroon ng takot sa Diyos at mamumuhay ng may buong takot dahil sa ang kaligtasan na iyong natanggap ay binayaran ng dugo ni Kristo. So ito ang pinagmumulan ng tamang uri ng takot, hindi na takot sa kanyang kaparusahan at paghuhusga, kundi takot na nanginginig ka sa bigat ng ibinigay sa nakabutihan sa iyo at biyaya sa iyo, na ito ay binayaran ng dugo ni Kristo. So itong ganitong uri ng takot, ganito ang masasabing mailalagay natin kay Hesukristo. Si Hesukristo na walang kasalanan, so walang takot sa kaparusahan, at siya ay mayroong perpektong pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig ay puspusan para sa Diyos, pero sinasabing kanyang kinalulugdan ang takot sa Panginoon. So meron siyang kaluguran sa ganitong klaseng takot, at ito ay masasabing the intensity of His love ay nagiging matatawag nating takot sa Kanya. Maaaring makita ito in action sa Genesis chapter 39 verse 9. Ito ay yung kwento ni Joseph kung paanong tinutokso siya nung asawa ni Potiphar, at sa kanyang
pagtanggi doon sa asawa ni Potiphar ay kanyang sinasabi na para bang siya'y may takot, ay kanyang sinabi, napakabuti sa akin ng master ko na ito. Siya'y ganito ang kanyang inilagay sa akin, hindi siya mas mataas sa akin sa bahay nito, pantay na nga kami. Bakit ko ito magagawa sa kanya at how can I do this wickedness and sin against God? Siya ay nangilabot sa idea na siya ay gagawa ng kasamaan dahil sa kabutihan na kanyang natanggap. Ito ang intensity of his desire to act rightly and to please God, kaya siya ay nagkaroon ng matatawag na takot. Kaya si Jesus din, sa intensity of his desire to please God, to live according to what he was commanded him, ay nagkaroon siya at siya masasabing kinakalugdan niya ang takot. So ito ang tamang pag-unawa doon sa takot sa Diyos. Ito'y hindi salungat sa pag-ibig, kundi masasabing ito ang anyo ng pag-ibig kapag ang ating iniibig ay ang Diyos. Kung titingnan natin, mag-iiba dapat ang itsura ng pag-ibig, depende kung ano o sino ang iyong iniibig. So halimbawa, sabihin ko na I love Buko Pandan, or I love my cat, I love my wife, and I love God. So iisang salita lang ang ginamit ko, love, pero alam nyo dapat, at mauunawaan nyo naman agad, na iba-iba ang pag-ibig ko sa Buko Pandan, sa pusa, sa asawa ko at sa Diyos. So, ito ay na parehong salita, pero dahil sa iba-iba ang objects of my love, ito ay mag-iiba. At masasabi natin na ang angkop na pag-ibig sa Diyos ay ganoon ang nagiging mukha. Ito ay nagiging takot dahil ang Diyos ay iba sa lahat ng ating ibang maaaring ibigin. Siya ay Diyos na banal, makapangyarihan at naiiba sa lahat ng nilikha. Kaya pag siya ang object of our love, ang nagiging itsura nito ay takot. Kaya kung sa Deuteronomy chapter 6, yung pinagmulan nung summary, you shall love the Lord your God, kung inyo actually babalikan doon din sa verse 2, na ang ginamit munang salita ay you shall fear the Lord your God. So, ito ay ang pagkakaroon ng takot sa Diyos ay hindi salungat sa panawagan na siya ay ibigin. Ang takot sa Diyos na minumungkahi sa atin ng Biblia ay isang takot na nagdadala sa atin palapit sa Diyos at hindi takot na dahil sa takot na iyon tayo lalayo sa Kanya at tatakbo mula sa Kanya. Bilang pagtatapos ay nais ko lamang magbigay ng ilang punto ng application at siyempre ang pinakatinuturo